Roma 5. Basahin na natin. Para maisahan mo uli siya, no? Roma 5, versikulo 15. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubhatang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Kautusan ba ang biyaya ng Diyos, Sister Lingen? Isagot mo yan doon, ha? Kung sino man yung katsat mo. Kung sino man yung pastor na yan, sabi mo sa kanya, Pastor, naku pastor, huwag ka na mag-English. Nakakahiya lang. Oo. Mag-aral mo, sabi mo sa kanila, huwag ka mahiya sa kanila, sabihin mo, mag-aral mo na kayo ng Tagalog para alam nyo yung ini-English nyo. Eh kung hindi sila mag-aaral ng Tagalog, mag-i-English sila, eh Bisaya ang pagkaintindihan nyo sa English eh. Para maintindihan mo yung English, mag-aaral ka ng Tagalog. Pero kung Bisaya pa rin pagkaintindihan mo sa English, eh biruin mo, yung Ten Commandments is law of liberty. Moral law. Biruin mo, yung Ten Commandments, moral law. Kaya kasi na si Kristo. Si Kristo yung ginawang lalong mas mataas pa eh. Sa lahat ng pangalan. Eh yung pangalan Ten Commandments eh, binato nga ni Moses yung nakadurog-durog. Ano sabi ni Pedro? Hindi kayo mas matutubos ng mga bagay na nasisira. Eh yung binato ba sa buo ko sa sira? Hindi. Sira. Kaya bakit ako susunod doon? Kay Kristo na ako susunod. Pag sinabing kung saan walang kautusan ay walang pagsalangsang, dapat maganap yun. Ano sinabi sa Roma 15? Sapagkat ang kautusan, Roma 4, versikulo 15, ay gumagawa ng galit. Kailangan maunawaan ko ng mga pasto, mga elder pa. Lalo si Pastor Agudo at si Elder Darlito. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalamsan. Ano ang dapat mong maintindihan sa katatana yun? Dapat malaman mo yun kung nasaan yung walang pagsalamsan. Dapat malaman mo kung saan yung walang kautusan. Nasaan kaya yung walang kautusan na yun? Para wala kang pagsalamsan. Dahil sinabi niya, Apostol Juan, ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan. Ang iwan-iwan di ba? Ano naman ang sinabi niya Apostol Pablo? Kung saan walang kasalanan, ay walang pagsalamsan. Ay kung saan walang kautusan, ay wala rin pagsalamsan. Magkakontradict ba yung dalawa? Hindi. Ano sinabi niya Apostol Juan? Ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan. Diba? Ang sabi na niya Apostol Pablo, kung saan walang kautusan, walang pagsalamsan. Hindi magkakontradict yun. Ang ibig sabihin ng dalawang apostol na to, no? Pag kailangan mong makita, kailangan natin mahanap yung walang kautusan para wala kang pagsalamsan. Para sinasa kasi, ang sabi na Apostol Juan, ang kasalanan, pagsalamsan sa kautusan. Diba? Ano ba na naman eh? Hindi mo sinabi, ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan, kailangan mo sunod yung kautusan. No! Bagay ng tao yun. Hindi yun ang bagay ng Diyos. Ang bagay ng Diyos, kailangan matagpuan natin yung walang kautusan para walang pagsalamsan. Dahil kung walang pagsalamsan, wala rin ano? Kasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan. O, kita mo? Magkaharmonis yung dalawang yan. O, di ba? Sige, isipin nyo. Hindi turo na yung detalye yun. Hindi mo kinabasa mo eh. Sapagkat ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan. At sa kanya'y walang kasalanan. Biruin mo, ano sabi ni Edgar Dangirdo? Kung ang kasalanan ay ang pagsalamsan sa kautusan at sa kanya'y walang kasalanan,
Maliwanag na pinulpil ni Kristo ang 10 utos. Naging mga logic yun, no? Kaya nung walang kasalanan si Kristo, kasi si Kristo walang kasalanan. Ang kasalanan kasi pagsalangsang sa kautusan. O kaya si Kristo walang kasalanan, pinulpil niya, hindi commandments. Yan ang bagay ng Diyos. Ay, yan ang bagay ng tao. Kaya si Kristo, sumunod siya sa 10 utos. Yan yung makatao, makalupa, makalamang ng mga pag-iisip. Mga kamangmangan, sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kayong maging mangmang. Pero ang isipan ng Diyos, kung saan walang kautusan, walang pagsalansan. Dahil ang kasalanan ay ang pagsalansan sa kautusan. Kailangan makita natin, matagpuan natin yung walang kautusan para wala tayong pagsalansan. Dahil sabi ni Apostol Juan, no, ang kasalanan ay ang pagsalansan sa kautusan. Pag matagpuan mo yung walang kautusan, may pagsalansan ka ba? O may kasalanan ka? Wala. Kung may kautusan, isasalansanin ka, o. Isasalansanin ka. Kakilala ka sa lahat. Kaya yan ang pagkaunawa nila. Kay si Kristo lang, sa kanya yung walang kasalanan. Sabi niya kung suluhan nga pa, naman, totoo yun. Kung si Kristo ay walang kasalanan, at ang kasalanan ay ang pagsalansan sa kautusan, maliwanag na ginanap ni Kristo na walang dungis ang 10 utos. Kasi wala naman siya kasalanan eh. At ang kasalanan ay ang pagsalansan sa kautusan. Kaya sinunod niya yun. Kaya wala sa kanyang kasalanan. Sira yung matimucho. Mas mahirap pang intindihin yan. Nasira yung layunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Pero ang layunin talaga ng Diyos dyan, kung saan walang kautusan, walang pagsalansan. Dahil ang kasalanan ay pagsalansan sa kautusan. Kung walang kautusan, may salansanin ka. Wala. May kasalanan ka ba? Wala rin. Di wala rin. Yun ang bagay ng Diyos. Dapat may maintindihan yan. Kayo mga nasa kautusan. Yan ang mas naunawaan. O, di ba? Nauunawaan natin yan, pero sa kanila malabo yan. Kasi bakit? Eh, kautusan eh. Yung hiniruhan yung puso nila ni Edgar Daniel ng pagsunod sa kautusan. Tayo noon muna, di ba? O, nagmamagpurin tayo, 10 lang yan. Ako, ang gaan-gaan niya, 10 lang yan. O, kabigit pa yung huwag magnanakaw. Pero hindi po natin niwawala ang kautusan sa Biblia. Ay, hindi natin niwawala yan. Pinagtitibay pa nga natin. Pinagtitibay pa nga natin yan eh. At pinagtitibay na para sundin tayo, hindi. Pinagtitibay natin yan na hindi na tayo aking ganap yan. Yan. Pinagtitibay natin yan na tagapaghatid natin kay Kristo yan. At pagka na kay Kristo na tayo, wala na tayo sa ilalim niya. Pinagtitibay yan ang pagkakilala ng kasalanan yan. Kasi sinasabi po nila na niwawala na daw po natin ang kautusan. Ay, sila na namin sabi nyo. Basahin natin sa Biblia. Sa mga galing bagay ay walang kautusan. Pag sinabing wala, meron pa ba? Tayo ang walang kautusan. Hindi nawawala ang kautusan sa Biblia. Tayo ang walang kautusan. Kasi bakit? May bunga ka na ng Espiritu eh. Pagka may bunga ka na ng Espiritu, pagsasabihin ka pa ba ng huwag, kailangan pa bang sundin yung huwag? Eh, pagkakilala ng kasalanan yan, ang kailangan natin makilala, si Kristo. Ang kailangan natin dakilain, si Kristo. Ang kailangan nating mabadha, matawag